Magandang umaga po sa ating lahat. Naririto ang grupo ng bagong tatag na Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya upang tinahin ang epektibo at bagay ng bansang China na hindi sangayon sa UN Plus, hindi sangayon sa batas. Kaya po kami ay narito ngayon upang iprotesta ang mga hakbangin ng China laban sa ating mga kababayan. Panahon na para tayo ay gumising at huwag na magbulag-bulagan. Huwag natin ipagtanggol ang ibang bayan. Protektahan natin ang ating mga kababayan. Kaya po ngayon, kami po ay naririto upang bukawin muli ang kaisipan ng ating mga kababayan upang magising sa katotohanan at sila ay maging makabayan. At ngayon nga pong umaga ay dadaanin namin itong protesta na ito sa pamamagitan ng isang daily protest. Kailangan na po natin gumising, magbago at huwag magpakalimataya sa mga isyu ito. Sabay-sabay po tayo magsiga upang ipakita ang ating pagprotesta sa mga hakbangin ito ng China. Sa pagbilang kung tatlo, tayo magsiga. 1, 2, 3. Sigaw ng Albacada Kapayapaan! UN Plus ng hari! China ang muli! China ang muli! China ang muli! Kapayapaan! Ang pagdayin po na ito ay ang aming kilos protesta at pagkondena sa gawain ng bansang China sa pagsiil ng karapatan ng ating mga kababayan na makapangisda ng malaya sa ating karagatan. Malinaw na ang ginagawa ng China ay pagdigipit sa ating mga kababayang mangingisda. Kaya tinututulan namin ang nire-reject at binabasura ang mga hakbang ito. Kaya isang sigaw, banta ng China! Banta ng China! Banta ng China! Banta ng China! China ang muli! China
Hindi ang Pinas! China ang bully! Hindi ang Pinas! Sapagkat tayo ay nililinlang ng bansang ito na tayo daw ang nambubuli sa kanila. Pero ang katotohanan, China ang bully! Hindi ang Pinas! China ang bully! Hindi ang Pinas! China ang bully! Hindi ang Pinas! Sapagkat kami bilang grupo ng Abakada, maliwanag sa aming pangalan, Alyansa Bantay, Demokrasya at Kapayapaan. Ang hangad namin ay kapayapaan! Hindi digmaan! Kapayapaan! Hindi digmaan! Kapayapaan! Hindi digmaan! Ito ay taliwas sa sinasabi ng China na tayo pa naman nagpo-promote ng isang digmaan. Ngunit malinaw na sila ang gumagawa ng mga hakbang para sa isang digmaan. Samantalang tayo na ay kapayapaan! Hindi digmaan! Hindi digmaan! Kapayapaan! Hirap talaga tumaya pag may ganyan ka doon. Bago po natin yung meeting ay papahayag lamang namin ang aming saloobin. Kung makikita po ninyo, ay narito ang ordinansa na nagsasaad na uuhulihin daw nila ang ating mga kababayan na magkatrespass sa inaangkin nilang teritoryo. Ngunit sa UN clause at arbitral ruling noong 2016 maliwanag na tayo po ang may karapatan sa 200 nautical miles na nasa sakupan ng Pinas, kabilang ang Panatag at Kalayaan Group of Islands. Ito ay maliwanag na pagsiil. Sabi nga sa ating lupang hinirang, bilang mga Pilipino, hindi tayo pasisiil. Para ipagpatuloy, andito po kasama natin na si siya para sa kanyang pananalita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat.
Ako po bilang isa sa kinatawan ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya ay nananawagan sa bawat Pilipino. Hindi lang itong nasa hanay ito, kundi nandyan sa mga bahay nyo, kayong mga nasa gilid, kayong mga nasa opisina nyo. Ang panawagan na ito ay para sa bawat Pilipino. Tayo po ay magkaisa. Alam naman po natin na ang panawagan ay luumpa. At ito po ay para sa ating mga kasamahan, sa ating mga makiisda. Kung meron kayong mga kamag-anak na nandiyan sa Maya, Sambales, patuloy po sila at walang sawa silang hinaharas, pinupuli, binabastos ng mga Chinese Coast Guard. Huwag po natin hayaan na manatili yan ngayon. Tayo po ay nasa sarili nating bansa. Tayo po ay nasa Pilipinas. At ang panawagan na ito ay para po hindi sa panahon ng magsira, siraan, hanapan ng butas, hanapan ng pagkakamali. Ito po ang tamang pagkakataon para po tayo magtulong-tulong. Iisa lamang po ang ating lahi. Kahit na ang kulay ng damit ko ay pula, puti, dilaw, asul, o kahit ano pa, iisa lang ang ating lahi. Lahat kayo, tayo ay Pilipino. Tayo ay nasa bansang Pilipinas. Ang kinin natin ang ating bayan. Huwag po nating hayaan na tayo ay bastusin. Huwag po nating hayaan na tayo ay patuloy na yurakan ang pagkatao natin bilang mga mamamayang Pilipino. Kung ating Pangulo na nag-iisa, nire-representa ang ating bayan, nire-representa ang ating bansa, kung kani-kaninong mga foreign countries, matatas niya sinasabi na Filipinos do not yield. Kailangan niyo ang ating suporta. Kaya nga po nang sabi ko, hindi ito ang panahon para maghanapan ng negatibong bagay o hanapan ng mali ang isa. Ito po ang tamang pagkakataon para tayo po ay magtulong-tulong. Iisa lamang po ang ating bansa. Ingatan po natin ito. Kung hindi po natin ito iingatan, saan po tayo mapupunta? Kaya muli po, kami ay nagsama-sama rito para nanawagan sa kapayapaan at pagkakaisa ng bawat Pilipino. Lahat po kayo dyan, nasa sasakyan, naglalakad, nakikinig, nasa bahay, nasa opisina, nasa eskwela. Lahat po kayo ay Pilipino. Ang inip po natin ang bayan, atin po ito. Muli po, ikaw at ang habakada, kapayapaan! At kayo naman po ay ang natawagan ng ating kasama si Ate Anita para sa kanyang pananalita. Magandang umaga po sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo, lahat ng OFW. Ako po yung nananawagan na sana lahat po tayo sa lahat ng sambayan ng Pilipino tayo ay magkaisa. Magsama-sama para protektahan ang ating mahal na Pangulo, BBM. Kaya mga kababayan, ako bilang isang nangangatawan hadlang sa bantay kapayapaan ng demokrasya, kahit isa lang sa inyo nangangatawan at tumitindi para makiisa sa samahan ito at pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Ang panawagan ko nito ay sana po iwasan na natin ang mga tunay na bawat isa. Yung mga deklaro, maghintay lang po kayo ng 2028. Ngayon naman po, sana po lahat tayo magsama-sama. Military man o mga katoliko, lahat ng mga religious, ano tayo magkaisa. Ito lamang po ang masasabi ko bilang isang Filipino warrior na suporta sa ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa sigaw ba? Kapayapaan! At ngayon, ang kasama natin si John Mark Nicos para sa sektor ng kabataan. Ayan po, magandang umaga po sa lahat po mula Luzon, Visayas at Mindanao po. Bilang isang kabataan po, isa sa inyo po at isa sa po sa sinasapuso ng bawat mamayang Pilipino ay ang puso ng kapwa kabataan po. Naniniwala po ako na patuloy po lumalaganap ng kabataan pa rin po ang pag-asa ng bayan lalo sa bansang Pilipinas. Kasi po kung wala pong kabataan, hindi po malalaganap ang mga future dito, yung mga future na magiging mas matino, mas maayos at mas naniniwala po kami na MROPC po na sinasagawa sa loob ng paaralan ay isang malaking makakatulong
po sa bansang Pilipinas. Dahil po sa magitan po ng MROTC, hindi lang po ito paraan ng pagsasagawa para po maging handa sa mauri ng sigmaan o klima. Pero nagpapakita po ito ng ating delegasyon at liberal leadership po bilang kabataan na nakakila sa Pilipinas po. Kaya po, mula sa social media, mula po sa ibang plataforma, propaganda, kung ano-ano po organization or non-organization sa iba't ibang sektor ng kabataan, nananawagan po kami na patuloy po natin suportahan ang naman po federasyon, programa at aktibidad na ating Pangulo, si PPM po. Kaya po muli, ako po ang sa Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya na ang kabataan hindi lang pag-asa ng bayan kundi ang buong bansa umaasa rin po sa kapwa kabataan. Kaya po, lagi po sinisya na kapwa kabataan atin ang West Philippine Sea. Walang banay umakin, akin po natin ang sarili natin. Maraming salamat po. At sa huling bahagi ng programa ngayong umaga, ang panawagan ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya. Banta ng China! Banta ng China! Kaya po, sa huling bahagi ng programa ngayong umaga, na kung saan ay hawak namin ang ordinansa ng bansang China, ay sama-sama po namin pupunitin ang lakalaing ito bilang pagkondena at pagpasura sa nais ng bansang China na i-detain ang ating mga kababayan na sinasabi nila na magiging trespasser sa ating sariling teritoryo. Ito po ay implementaw nila sa ika-15 ng Hunyo at marihin natin ito ipinapasura, tinututulan at hindi naniniwalaan dahil po ang West Philippine Sea ay sa atin at nasa loob ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Kaya mga kasama, sama-sama natin punitin ang ordinansa nito bilang pagkondena at pagpasura sa gawain ng China. At nasa harapan natin ngayon ng isang malaking basurahan na kung saan ay literal binabasura natin ang kanilang hakbangin na ito. Kasama na sinasabi nilang gentleman's agreement, kasama ng pang-aras ng Chinese Coast Guard sa ating mga mangingisda. Isa lamang po ang punong dulo ng mga kaganapan na ito. Malinaw na hindi po natubuli ang ating mga kababayan, hindi po tayo namumuli, hindi namumuli ang ating Pangulo at ang kanyang administrasyon. Ngunit malinaw na sila mismo ang namumuli sa pamamagitan ng hindi pagkilala sa UN Clause at hindi pagkilala sa binding 2016 na arbitral decision ng United Nations na kung panahon mismo ng nakaraang administrasyon ay walang tibo ng nakaraan. Ang pagpapasalamat namin sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi siya nananilip sa ginagawang pang-aaras ng mga ijik, partikular ng Chinese Coast Guard at Chinese Militia sa ating mga kababayan. Kamakailan, nagsalita na ang mga kasama natin sa mga nanginguna sa balik. Hindi sila nakakapasok sa mismong baherang bahura na Masinloc. Pagkat nagtuloon ang mga bagpo ng China, hindi man na sila makalapit sa bahurang ito. Ano ba meron dito? Nasagana ito kung tutusin sa mga yamang dagat na sana ay napapakinabangan ng aking mga kababayan. Ang nagsulot pa nga ang kanilang nilaghana at isipan. Sa maliwanag, pagsiil sa karapatan ng ating mga kababayan upang makapag
basura. Ang layunin nito, hindi na. Kaninaw, na sila naging huli at hindi tayo sapagkat nasasalit sa konstitusyon na ating lamang pagkaprotektahan ang ating mga nasasakupan. Sabi nga, we do not live only for our people, but we live for everyone in the region. Because Filipinos, ang dapat, hindi lang ang pangulo natin, tayo yun, mga Pinoy. Sa ating po kasama sa hanay ng kapulisan, aming pong salamat sa inyo po pagpapaula na kami ang nakapagpagawa. Ang aming programa para may bahagi namin ang aming naloobin ng natin. Sa ating po mga kasama sa media, ang aming pong salamat sa inyo po mag-cover sa amin upang mai-process namin ang aming saloobin. At yung po pinapasok ko ang mikropono sa ating kasama ng friend. Para sa pagpapatuloy ng ating Alright, magandang umaga ho sa inyo mga kababayan. Ako nga pala uli ang inyong maglingkod JDB. At narito tayo ngayon sa kahabaan ng Buendia dito sa Makati. Actually, tapat ito ng Elizabeth Place dahil hindi sila naka-abot sa mismong building kung saan naroroon ang Chinese Embassy. Yan ho sa World Trade. Yan. Pero mapayapa naman yung naging rally nila. Pagpapakita ng pagtutol sa ordinansa ng China na ipatutupad sa June 15 na kung saan yung mga tinuturing nila ng mga trespassers sa West Philippine Sea o dyan po sa South China Sea ay kanila pong aarestuhin. Well, mga nakarang taon, nagkaroon din ho ng ordinansa ang China na kung saan ay pinapahintulutan nito ang kanilang Coast Guard na mamaril. Okay. At ngayon naman, mang-aresto. Well, ano ba to? Pang-leverage? Pakinggan po natin ang interview kay Jer Villena. Sabi ko lang po, baka Hindi ang Pinas! Hindi ang Pinas! ito po ay pinapalawa po niya po dito ay ang pagbasura po sa sinasabang progresibo. Ito po yung una, yung bababa nilang sa June 15. Ito yung paghuli daw sa mga trespassers sa kanilang 10-9. Na maliwanag naman po ang sinasabi nilang nasasakupan nila ay maliwanag na nakapaloob sa ating economic zone. Nakapaloob sa 200 nautical mile na tinatawag natin, exclusive economic zone. At ayon po sa konstitusyon natin mismo, ito po ay kailangan protektahan ng ating estado, kailangan natin ito ay ang pagpasura at pagkundina sa ginagawang agresibo ito ng gawain ng China. Paliwanag po ito na ipagsingil sa ating mga kababayan sapagkat tayo bilang mga Pilipino ay hindi magpapasiin sa mga dayuhan. Sa akin po nakikita, ito po ay sapat at higit pa nga sa ating inakala. Dahil nga po nang ibinaba ang 2016 arbitral ruling ay walang ginawa noon. Tapos ay mas naikpan na tayo na nahimik. Samantalang ngayon po ay nagpapain na tayo ng iba't ibang reklamo, gumagawa na rin po tayo ng iba't ibang aksyon kasama po ng mga ibang kalayato ng ibang bansa. Hindi po ito about sa pagpiling ng ating Pangulo sa isang bansa o iba pa. Ngunit ito ay panawagan ng Pangulo na kahit isa ginagawa sa ibang mga bansa upang kundinahin ang mga agresib na gawain. Sama-sama po natin pinagkatutulan, sama-sama po natin ipapanawagan hanggang marinig po tayo ng buong mundo. Marinig po tayo ng hindi lang ng mga kababayan natin, gayon din po ng iba pa natin
mga kaalyadong bansa kung pagtutunan nito. Dahil kung ginagawa nito ng China, isa lang ang puntot dulo ang hindi nila pagkilala sa UN clause at hindi nila pagkilala sa 36 article ruling at pagpapatuloy nila pag-angkin sa ating nasasabukan. Okay po, ito po ang isang alyansa po. Sabi marami pong grupo ng kaloob. Kasama po natin dito ang ilan kasama natin sa Cavite, Bulacan, Metro Manila, at iba pang karating po. At meron din po kayong mga kasama na wala man dito ngayon nasa Zambales. At sila po yung mga mangingisda na yun na apektadong lubos na mga ginagawa po natin sa China. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright, si Jer Villera po yung in-interview kanina. And then, tignan po natin kung makakaroon tayo ng exclusive na pagkakataon na ma-interview rin siya mamaya. Ano yung totoo, nakakabahala naman talaga yung pagbabanta ng China na aarestuhin ang mga kahit na sino ha. Hindi lang ang mga Pilipino pero obviously sinisingle out nila tayo. Dahil wala tayong nababalitaan na ibang mga nangingisda sa West Philippine Sea kagaya ng mga Vietnamese na madalas binabanggit ng mga mangingisdang Pilipino na nagpupunta rin at nangingisda roon. Diba? Nung nasa Zambales tayo, ang reklamo nga ng mga mangingisda, mismo ang Vietnamese fishermen ay nangingisda na rin ho mismo sa kanilang baklad o yung payaw. O, diba? Kaya ho, ang nakapagtataka rito, Pilipinas lang ang sinisingle out ng China talaga. Kumbaga nga ho, tayo ang kanilang pinag-iinitan. Again, ulitin ko lang, walang balita na hinaharas nila yung mga Vietnamese fishermen o yung iba pang mga lahi roon. Alright? Mga kasama, sir, sunod po tayo mag-disperse. Mauna po ito nasa harapan. Ito po ang mga Alright, so tapos na ho ang kanilang programa at maraming ingay, magdi-disperse na pala sila at ang mga kapulisan ready na rin. Yan po tayo. Yan po muna tayo. Ayun. Gilid po tayo. So doon rin sila dadaan sa kung saan sila nagsimula kanina. Alright, muli po ako ang inyong kabang lingkod, JDB. Maraming salamat po sa inyo.